Sinintensyahan ng life imprisonment o habang-buhay na pagkakakulong si dating Ozamis City Vice Mayor Nova Princess Parauhinog matapos itong mahatulang guilty ng korte sa kanyang drug case. Walang dudang nagkasala sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 si Parauhinog. Batay sa 160 na pahinang desisyon ni Judge Mitushela R. Manzanerio Casino ng Quezon City Regional Trial Court Branch 228. Pinalilipat na rin ito mula sa Taguig City Jail Female Dormitory papuntang Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Samantala, bukod sa habang-buhay na pagkakakulong, ay inatasan din ng korte si Parauhinog na magbayad ng ₱250,000 dahil sa kanyang pagkakasala. Matatandaan na mahigit 677 na gramo ng shabu ang nasamsam sa bahay nito sa Barangay San Roque, Ozamis City matapos ang ikinasang raid ng mga otoridad noong taong 2017 na bahagi ng War on Drugs ng Duterte admin. Wala rin umanong nakitang kahina-hinala sa chain of custody ng mga nakumpiskang shabu at iginiit na lehitimo ang isinilbing search warrant sa operasyon dahil may ilang media at barangay officials na naroon bilang witness ng basahin ang warrant. Sinintensyahan ng life imprisonment o habang-buhay na pagkakakulong si dating Ozamis City Vice Mayor Nova Princess Parauhinog matapos itong mahatulang guilty ng korte sa kanyang drug case. Matatandaan na mahigit 677 na gramo ng shabu ang nasamsam sa bahay nito sa Barangay San Roque, Ozamis City matapos ang ikinasang raid ng mga otoridad noong taong 2017 na bahagi ng War on Drugs ng Duterte admin. Batay sa 160 na pahinang desisyon ni Judge Mitushela R. Manzanerio Casino ng Quezon City Regional Trial Court Branch 228, walang dudang nagkasala sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 si Parauhinog. Wala rin umanong nakitang kahina-hinala sa chain of custody ng mga nakumpiskang shabu at iginiit na lehitimo ang isinilbing search warrant sa operasyon dahil may ilang media at barangay officials na naroon bilang witness ng basahin ang warrant. Samantala, bukod sa habang-buhay na pagkakakulong, ay inatasan din ng korte si Parauhinog na magbayad ng ₱250,000 dahil sa kanyang pagkakasala. Pinalilipat na rin ito mula sa Taguig City Jail Female Dormitory papuntang Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Ipinag-utos na rin ng hukom na ang mga kumpiskadong shabu mula sa akusado ay ipaubaya sa pangangalaga ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa tamang disposal.